natin dito sa mga bahay natin. We are in Zion. Shabbat Shalom. Wala bang Oh, sige. Hindi. 5 minutes. O, ikaw muna. Wala pang 5 minutes. Anong 5 minutes? Kaya sabihin daw siya. O, sige ko. I-share ko lang yung yung sinare niya sa akin. Niyin? Oo. Sige, subo lang ako kasi baka mag-cramps na naman tiyan ko eh. May naka-record tayo dyan. Meron. Ayan, while we are in repentance, kinuha niya yung Bible ko kasi dinala siya ni Lord sa Romans 5 verse 18. Romans din. Tay. Mamaya ka na mag-unmute tayo ha. Kasi mama magpa-participate yan eh. Sige sister. Romans 5 verse 18. So, tinignan niya yung Romans 5:18. Ang sabi doon ay sa isang nagkasala, lahat ay condemn. Diba? Pero sa pagsunod ng isa sa katuwiran, lahat ay naligtas. It was the example of Adam and Christ. In the beginning, Adam was sin. At dahil nagkasala si Adam, ang buong sangkatauhan ay nakondemn. At dito si Christ, Tatay, mute mo na ikaw, Tay. Mute mo na ikaw. But because of Christ, tayong lahat ay nagkaroon ng buhay. Ito itong message na ito is fresh from the Lord kay Hinye. This is the word. Kasi siguro, unang-una, pinag-ingat tayo ni Lord sa ating mga actions and obedience. Tapos sabi niya sa akin, Mami, naintindihan ko ngayon na yung mga angels na nakita ko na marami, yung mga bagong angels, mute mo na ikaw. Mute mo na ikaw. Tapos sabi niya, yung mga angels na nakita niya last time na napakarami, sabi niya, nakita niya, Mami, yung Yan, pakitag na ulit yun. Tatay, mute mo na ikaw, Tay. Mute. Thank you, Tay. Okay na? Okay na, Tay. Thank you, Tay. Thank you. Tapos, sabi niya yun, Mami, yung mga angels pala na nakita ko last week, yung maraming angels na yun, kada isang tao, tagdadalawa ang anghel na meron. Kasi ang color nila is parang color green at saka parang color red. Walang identification ng clear kasi alam niyo naman ang color ng heaven. Tapos sabi niya sa akin, Mami, yung isang angel, siya yung maglilista ng mga ginagawa natin dito sa earth. So may taga-record. Yung isang angel, Mami, siya naman yung tutulong sa atin from time to time. Siya yung tutulong. Kada isa sa atin, may dalawa. So, isa yung tumutulong, isa yung parang, kumbaga sana, medyo nakakatakot kasi tagapaglista. No? Medyo nakakatakot ito ngayon. Because of Hebrews 4:13. Yun ang dahilan. Hanapin nyo na lang mamaya. Okay, great. Kuya.
So, ayan, tandaan nyo yung verse ni Kuya, Hebrews 4:13 daw is connected dito sa Revelation beginning kanina. Kahit natutulog-tulog, makakuha pa rin ng revelation kay Lord. I'm not pushing my kids to do it, no? But, iba yung paggalaw ng Lord talaga sa mga bata. Iba talaga. Ang pinupush ko lang sa kanila is yung communion at saka yung mag-bathe sila kapag nagre-repent kasi alam niyo naman mga bata, mayroong kalikutan habang nagpe-pray. But the revelation of God is purely from God alone. So, glory to God. Yan lang naman. Very... Okay na, Judel? Yes, Kuya. Okay. Teka, isang subo na lang. Kasi... Okay, thank you, Kuya. About the connection sa parable of the sower. Mo ako. Okay, teka, punta ko lang yung ako Okay, sa Book of Revelation tayo. Actually, first time ko Revelation to Teka lang Nasaan na yung Book of Revelation. Tatay, okay. Magbabasa din na tayo. Tay? Parang Tay! Tay! Nakamute ka, Tay. Tatay ang una. Tay! Anong babasahin ko? Nakita mo sa Remnant Warriors yung verse mo? Apocalypse. Revelations 1, 1, 8, 1 to 8. Ano Kasalanan, gamit lang yung reading class. Apocalypse 1 to 8. Ano yung mga malinaw ba yung... Tay, Alam mo, nag-uusap nga kami. Hirap na rin. O, ikaw mo sa... James, Tay. Title muna. Una nga, Apocalypse. Oo. Sige. Una, ang Apocalypse ni Jesucristo na ibinigay ng Diyos sa Kanya upang ipahayag sa Kanyang mga alipin. Sa makatuwid ay ang mga bagay na nararapat mangyaring madali. At Kanya ipinadala at pinaalam sa pamamagitan ng Kanyang anghel sa Kanyang mga alipin na si Juan. Okay. Pangalawa, na sumaksis sa salita ng Diyos at sa patotoo ni Jesucristo sa lahat ng mga bagay na nakita niya. Okay. Pangatlo, mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon sapagkat ang panahoy malapit na. Amen. Pag-apat, si Juan ay sa pitong iglesia na nasa Asia, biyaya ang sumainyo nawa at kapayapaan mula doon sa Kanya na ngayon at ang nakaraan at darating ay mula sa pitong espiritu na nasa harapan ng Kanyang luklukan. Panglima, at mula kay Jesucristo na siyang saksing tapat na panganay sa mga patay at pangulo ng mga hari at sa lupa, doon sa umiibig sa atin at sa nagkalag sa atin sa ating mga kasalanan sa magitan ng Kanyang dugo. At anim, at ginawa tayong karian mga saserdote sa Kanyang Diyos
at Ama. Sumakanya nawa ang kaluhatian at ang paghahari magpakailan kaladban siya nawa. Pagpito, narito siya ay pumaparitong nasa sa mga alapaap at makikita siya ng bawat mata at nangagsiulos sa kanya at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kanya. Gayon din siya nawa. Pangwalo, ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoon Diyos, ngayon at nang nakaraan at sa darating ang makapangyarihan sa lahat. Okay, Tay, salamat. Bago ko mag-proceed kay Ate Marlene, for the first time mga kapatid, discuss ko na tong Revelation kasi alam nyo ba, sa New Testament, after knowing the Isaiah, the Psalm, the Ezekiel, the rest of prophetic books sa Old Testament, and also the New Testament, actually Revelation talaga ang pinaka mind-boggling talaga kasi prophecy ito eh. Si John the Beloved nagsulat nito. Si John the Beloved, as according to the Revelation of Sadhu, si John lang ang nag-survive from the persecution of their times actually. Si John ang nag-survive actually, kaya nga nakatago siya sa mountain eh. Bago siya makatago sa mountains, may revelation Lord sa island of Patmos. Hindi sukat akalain natin mga kapatid na si John the Beloved pang ang ginamit ni Lord, ni Jesus. Akala natin si Peter, kasi si Peter ang pinaka-aggressive sa lahat, di ba? Siya ang pinaka-sipsip, pessimistic, audacious, or anything that he want to be leader of the group. Actually, Jesus appointed Peter as a leader of their 12 when every time that Jesus is outside, that Jesus is alone, ang na-appointed niyang leader sa kanilang within the 12 is si Peter. Mga kapatid, babasa dito. I hope you listen and heed the word. So, this is the church of the Ephesus. Ate Marlene, nandiyan ka ba, Ate Marlene? Ate Marlene! Ako! Wait lang, nakamute ako na. Sige, Revelation 1:9 lang, 9 ka lang. 9 lang. Wait lang. 9 lang, 9. 1:9. Revelation. Yan na, ito yung tukol kay Juan. I'm Jan. I'm your brother and your partner in suffering in God's kingdom and the vision of endorse to which Jesus called us. I went to the island of Patmos for preaching the word of God and for the testimony about Jesus. Amen. Sige, Ate Marlene, tuloy mo kayo sa 10 lang, kahit sa 10. Tuloy mo na sa 10. Ano yan? Tuloy mo na sa 10, di ba 9 lang binasa mo, 1 to 9? Sa 10? Yung 10, pasok mo na sa 10. Nilipat ko na. Sige. Tuloy mo na, hindi lipat. Tagalog na. Sige. Tagalog ka na sa 10. Noong araw ng Panginoon at habang nasa ilalim ako ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, narinig ko mula sa akin likuran ang isang malakas na tinig na parang tunog ng trumpeta. Amen. Amen. Bago tayo mag-proceed sa susunod na revelation, pwede ko bang tawagin si Lovely? Lovely, pwede ka ba? Lovely. Love, pwede ka ba, Love? Nandiyan ba si Love?
Lovely, Love, Milante. Yung apelido mo. Yes po, kuya. Ay, na love. Ewan ko, yung cellphone ko hindi ko matouch. Actually, kailangan kasi rito dahil alam mo kung bakit mahalaga ka? Kasi sa gitna ng loveless church, kailangan ng love tulad mo. Actually, Yes, the Lord is love. amen. Ikaw na lang magbasa sana in behalf of Ate Jen. Kasi Ate Jen, hindi siya pwede kasi masyadong mahalaga yung boses niya, nire-reserve niya. Hindi, joke lang. Hindi siya pwede kasi bawal maingay daw. Pakibasa mga lovely. Ito kasi bago ka mag-start. Punta ka sa ano? Isaiah 48:13. Isaiah. Oo. Hanapin mo pag nakita mo na, sabihin mo kasi magsasalita ako habang naghanap ka. Okay lang? O, sige. Isaiah, ano po yung 48:13. 48:13? 48:13. Isaiah 48:13. Actually, sabihin mo kung nakita mo na, pahihinto ako. Yung nangyayari kasi dito mga kapatid, kung babasahin mo mabuti, si Apostle John ay na-point ni Yeshua upang siyang Kuya, nakita ko na po. Oh, sige. 48:13, Isaiah. Indeed, my hand has laid the foundation of the earth, and my right hand has stretched out the heaven. When I call to them, they stand up together. Wow. Teka, pupunta kita dyan ha. Actually kasi, ang ganda ng binasa ni Lovely kasi, ito ang sumasalamin mga kapatid sa being Alpha and Omega ni Lord. Sinabi ni Lovely, indeed my hand has laid the foundation of the earth, and my right hand outstretched of the heavens. When I call up together and they stand up together. Meaning to say, sabi ni Lord sa Revelation, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, says the Lord, who is in us and is to come, that is mighty. So we can see, hinad over ng kanyang Ama sa langit na si Jesus, ang maghari sa kalangitan at sa kalupaan. All the Father has to do is enjoy what He sees, what His Son is doing. Tandaan nyo, okay lang na ating sinasamba lang ay si Jesus kasi sinabi niya this is my Son, listen to Him. Nag-i-enjoy si Lord the Father. Worship natin si Jesus alone. Actually, every time we pray, we acknowledge of course the Father. We think giving to the Father what? That's the way Jesus acknowledges His Father in the Lord's Prayer. Okay? Kasi talagang nakita mo, the Bible, if you round it off, yung Bible it's all about Jesus talaga. The Father, the Holy Spirit is the one pointing Jesus for us as human. Because John 14:6, for I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except to Him. And the power of the Holy Spirit manifests in us to draw close to Jesus. And the Father is pleasing before what He's doing before us. What we are doing before Him. Nag-i-enjoy ang ating Ama sa langit na ating inacknowledge ang kanyang anak na bugtong na anak na si Jesus. Kasi hindi tayo makakalapit kay Father, kay Jesus lang Actually, nakikita naman natin sa mga sidot, ang kadalasan ng kausap ng mga near-death experience o heavenly experience, si Jesus talaga kasi na full beauty, na full human form, at the same time, godly form siya. That's why we have connection to His Son. Malinaw yun. So, walang deception dito. Kasi binigay ang kanyang bugtong na upang
upang ibigay siya sa atin kasi we are God's image through Christ. Okay? Malinaw yon. So, si Nancy, nandito ba si Nancy? Nancy, oy, May, nandito ka pala. God bless you, you're here. Ikaw na lang Kuya, nakahabol. ikaw na lang magsabi mamaya sa mga wala kasi sabi kasi ni Tita Ate Judel mo wala ka, kakala ko. Hindi na kita sinama sa listahan. Anyway, Nancy, naku, tulog yata. Darating ko lang po, Kuya. Nancy, naku, tulog yata ang iha. Kung hindi siya makapag-participate, sino na lang, naku, matatapos na pala tayo. Bitin yung oras ikaw na lang, May. And Revelation 1:10-11. May, pwede ka ba, May? Ay, kakarating mo lang. Hanapin ko lang po. Nasa bahay ka ba? Opo, kadarating lang, Kuya. Galing po sa ospital. Ay. Sa Batangas. Uray, shock para what happened to your loved ones will be saved by the blood of Jesus. Oh, pwede ka ba mag-participate na? Opo, Kuya. Hanapin ko lang po. Wait Sige lang. po, Revelation 1:10-11. Wala si Sister Nancy, nakatulog. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaya nga, ganun na lang ang... pag nakita mo, sabihin mo sa akin kaya ganun lang mga kapatid, ang Revelation ay unti-unti dapat natin pag-aralan to dahil sinabi ni Lord, blessed are those who know His scriptures. Sinabi pa lang dito, blessed is the one who reads this, those who hear and the words of this prophet. Sabi ni tatay kanina and keep those things which are written in it, for the time is near. Alam nyo ba, May, pag nakita mo, sabihin mo sa akin alam nyo ba nung sa tagal-tagal natin nag-church babasadi, ang Revelation lang hindi ko ginagalaw talaga kasi masyadong sensitive kung i-twist, baka magkaroon ng twisting, nakakatakot, di ba? Magkakaroon ka ng self-opinion, definition. I make sure that I have okay na po. I have aligned with orders. Okay. Revelations 1:10-11. 1 to 10 po. Oh. 10 to Hindi, 10-11. 11. 1:10-11. Revelation 1:10-11 po. Wait lang po, Kuya. Kung na ba na wala pa po. Revelation 1, verse 10-11. I was in the spirit of the Lord's day, and I heard behind me a loud voice like a triumph, Trumpet. saying, Write what you see in a book and send it to the 7 churches, to Ephesus, and to Smyrna, and to Pergamos, and to Thyatira, and to Sardis, and to Philadelphia, and to Laodicea. Amen. Sabihin ko lang, sabi ni May, I was in the Spirit in the Lord's day. May tanong ko sa inyo, sino nakakalam what does it mean? Sa tingin nyo, what do you mean the Lord's day? Sino nakakalam din? Sino makakapaghula? Sabi, in the Lord's day. Anyone? Anyone? What to hear? I want to hear words. Anyone can say? Judel, what? Tama. In the Lord's, we are in the Lord's day. Speaking of the Lord's day, may bibigyan akong verse. Sinabi ni Lord,
kung ano ang Lord's Day dito. Matatagpuan natin sa Matthew 12. Hans, ikaw na. Hans, ikaw na. Palita ka rito. Ang babasahin ni Hans sa Matthew 12:8. Teka, Hans, Uli ka, to. Speak aloud para marinig niya kasi medyo nakanuta. Babasa mo? For the Son of Man. Hindi ka nakikita, naka-off camera. Tayo ka, wala For the Son of Man is Lord even of the Sabbath. Sige, yun lang. Actually, sabi ni Hans, sabi na, for the Son of Man is the Lord even the Sabbath. The Son of Man, who is the Son of Man here? Sino tukoy Son of Man? Si Yeshua. Si Jesus, di ba? He was given everything for His Son, to us, to die upon the cross. Napaka-powerful. Sige, yun ang ibig sabihin. Tama si Judel. And the Lord's Day, tinutukoy dito ay ang Sabbath Day. Yung Sabbath rest. Okay, tuloy tayo. Ikaw na, Judel. Revelation. Papasok na tayo sa pinaka-topic natin. Pero sana umabot tayo, ha? Revelation 1:17-20. Hindi pa pala. Sige. Okay na? Sige. Nakita mo? Revelation 1:17-20, sister. And when I saw him, I fell at his feet as dead. But he laid his right hand on me, saying to me, do not be afraid, I am the first and the last. Amen. I am he who lives, and I was dead, and behold, I am alive forevermore. But I have the keys of Hades and of death. Write the things which you have seen, Yan. the things which are, and the things which will take place after me. The seven stars which you saw in my right hand, and the seven golden lampstands. 7 stars are the angels of the heaven, and the angels of the 7 churches, and the 7 lampstands which you saw are the 7 churches. So nakikita mo, Judel, medyo malilito ka Sinabi, 7 golden lampstand, 7 stars are the angels of the 7 churches. Sabihin yung 7 churches, 7 stars na yun, nag-represent ng angel na 7. Parang gulo, no? Parang, May angels sa bawat churches. may angels sa bawat churches. And 7 lampstands, which are the 7 churches. Yung 7 lampstands also represent churches, di ba, ma? The 7 churches, 7 lampstands, which you saw are the 7 churches din. Yung nakikita yung menorah, di ba? So nakikita mo, mga kapatid, lahat ng church, as in lahat ng church, kiniklaim nila, sila ang Philadelphia, di ba? Sila, kahit sino, kahit munta ko sa GSF, discuss yung 7 churches, kiniklaim nila, sila ang Philadelphia Church. Kiniklaim din ko niya ng CLSF. Kayo ang Philadelphia Church. Actually, yung 7 churches na yun. Kahit sinabi na Loveless Church, Corrupt Church, Lukewarm Church, diba? May Corrupt Church, may Dead Church, may Lukewarm Church, diba? May Compromising Church. Pero mahal ni Lord itong mga churches na to. Kung makikita mo sa huli, sa umpisa, may rebuke. Nataon lang, itong si Philadelphia, ang nakita na baga nag-stand out ba? Kasi parang siya parang spotless and blameless. Hindi ko muna discuss Magpo-focus lang tayo sa number 1 church, which is the Loveless Church. Yung unang-unang church, or the Church of the Ephesus. So makikita niyo rin. So tuloy tayo bago mag-explain Lovely, ikaw na pala. Bago ko explain, Revelations 2:1-2 pala, sorry.
Lovely, ikaw na. Revelation. Yes, Kuya. Can you read Revelation 2, 1 to 2? 1 to 2. Revelation 2. Umpisa na to. Nang about the number 1 church as mentioned sa Loveless Church. Sige, go ahead. Revelation. Actually, sige. Revelation 1, Kuya. Oh, 1. Revelation 2. Revelation 2, 1 to 2. Okay. The revelation of Jesus Christ, which God gave him to show his servant things No, which must take place. No, Lovely. And Sa 2 ka na. Revelation 2, umpisa mo sa 1 to. Yung pinakauna ng 2, yung pinakaunang sentence number ng chapter 2. Revelation 2, 1 to 2. Revelation, Ano ba yun, Kuya? Revelation 2, Book of Revelation chapter 2, verse 1 to 2. Gets mo? Nasa 2 ka na. Umpisa mo yung, babasa mo yung umpisa ng Revelation 2 hanggang 2. To the angel of the Christ of Ephesus write. Tama ba? This To the thing angel of the says, church. Oh, He sige. who holds the 7 stars in his right hand, who walks in the midst of the 7 golden lampstands, I know your works, Okay. your labor, and your patience, and that you cannot bear those who are evil, and you have tested those who say they are apostles and are not, and have found them liars. Okay. Thank you, Lovely. Unang church na binanggit ni Apostle John dito is, of course, the Loveless Church, ika nga ang title. Pero thank you for the love of Lovely. You've always been loved by the love of God. Okay. The church Ephesus thinks have hold you 7 stars in his right hand, who walks in the midst of the 7 golden lampstands. I know your works, sabi ni Lord. Ang sasalita dito si Jesus, di ba? Anong kulay ng Bible nyo? Kung may mga kulay kayo dyan na red letter, di ba? Ang letter, Lovely, if you are correct, kulay red, di ba? Tama ba? Yes po. Kulay red. Ito wala po kulay, Kuya. Ha? Ano na? Black lang po lahat. Lahat pula? Wala pong pula. Sabihin din ang red letter, emphasis. Kasi, ang nagsalita nito, si Jesus. Pinasulat kay Juan. Okay? Kaya mahalaga to. Sabi ni Lord, sabi ni Jesus, I know your works. Alam ko yung mga gawain nyo. Your labor, your patience, and you can and yet you cannot hear those who are evil, and you have tested those who say that they are apostle, and they are not. They have found them liars. So, sabihin nito, the meaning word is deception. I know your works, ability ko sa to, I know your works and your labor. Okay. Anong labor dito? Sabihin yung gawaing simbahan. Ito na. Teka. Tignan ko lang. Ito yung natukoy ni John dito. Ni Yeshua dito ay ang gawaing simbahan. Ito. Kasi we call this a ministry. Itong church, we have the church, diba? Ulitin ko. Parang parable to eh. Parang analogy to sasabihin ko eh. Nung si Ate Jen, sabi ko, Ate Jen, nagpatanggap ka ng isang non-believer. You wanted to be converted. You said, o kapatid, diba tinanggap mo si the Lord? Dapat,
dapat magsimba ka. Kasi tinanggap mo si Lord, di ba? Huwag ka lang dyan. Huwag ka lang dyan sa huwag ka lang dyan sa bahay. Huwag ka lang dyan sa daanan. Huwag ka lang dyan sa trabaho mo. Di ba tinanggap mo si Lord na nag-pray tayo? Bumatin ka ng church. Di ba? Ngayon, natawan yung minister ni Ate Jen. Bumatin siya ng church. Di ba? Pagdating ng church, katagal niya, 1 taon na siya. Sabi ng minister o pastor, mga kapatid, kayo mga nandito sa simbahan, hindi lang kayo nakaupo dito. Diba? Hindi kayo bench warmer. Hindi lang kayo upo dito. Maghayo kayo. Magpagamit ko kay Lord. Tama ba yan? Mali? Tama, di ba? Tama ba? Magpagamit ka. Di ba tinanggap mo si Lord? O bumating ka ng simbahan? May magpagamit ka. Ito, apat. Yung mahal yan. Ito, tag 15. Tama, 15 tay. Ha? Okay, tay. Tapos noon, Bawat isa. sabi ng pastor, magpagamit kayo. Hindi lang kayo dito. Ilang taon na kayo dito nakaupo? Ilang taon na kayo nagpapainit ng puwan ng simbahan? Baka masunog, baka umapoy na yan, ha? Siyempre ka, pag maalis ka. Tay, mute mo yung phone mo, tay. Para hindi ako na-interrupt. Tay. Mute mo yung phone mo, tay, ha? Na-mute na. Okay, yun. Tapos noon, nung narinig ng tumanggap ito, sabi, magpagamit kayo. Nagpagamit na siya. Naging minister, nasa ministry na yung nakaupo. Hindi lang siya nakaupo, kundi part na siya ng ministry. Ngayon, nag-enjoy itong converts na to. Awa ng Diyos, tumagal siya. Nagpagamit siya kay Lord. Ngayon napapansin ng Bumili ka ng 4 pa niyan. Kailangan ko rin, ha? Ngayon, itong convert na to, naging Bible study leader tulad ko. Yan. May time siya sa pag-asikaso sa simbahan. Yan. Naging usher siya. Sabi ni usher, diba, pag may dumating na guest, i-welcome niya yung guest na darating sa church at paupuin ng usher kung saan siya pwedeng umupo. Yun ang usher. Another work of the usher is siya nag-aabot ng offering box or offer, what they call this, tight sa basket, yung nakikita nyo, parang panghuli ng paro-paro, di ba? Ang laki-laki ng nila, yung parang panghuli ng paro-paro, panghuli pala ng yun, ng mga tithes and offering. Nagpapagamit siya. Nag-enjoy siya sa peer, sa Bible study, walang masama. Pero nakita ng prophet na si Sadhu. Naging to mga minister, loving the ministry, become human lover as well. Walang masama doon. Ano na nakikita ko? Ang nakikita doon sa Loveless Church, nagkaroon sila ng kulang na love. Number 1, love was the one is missing. At makikita natin iyon teka muna. Makikita natin yon sa hindi muna, sorry. Punta muna tayo kay pangalan to, kay May. Kuya, hello po. Okay ka lang, May, pwede ka? Kasi excited ako sa iyo. Kuya. May, Revelations 2, 3-4. 3-4, kuya. Teka, kuya, hanapin ko po. Okay. Ang Revelation sa huling-huli, nabasa mo na kanina eh. Bago makakapalang proceed, sorry Ate Marlene, ready mo na yung Matthew 22:37 mo mamaya
Actually, nakwento ko na tong analogy ko na to, pero gusto ko lang i-stress out. Dito ko nakita yung true meaning ng Loveless Church. Talagang nangusap ang Holy Spirit sa akin dito, nangusap ang Bible sa akin dito. Lord, ano ba tong Loveless Church na to? Actually, unti-unti ko ng Book of Revelation. Kayo din dapat, mga kapatid. But there will be a time na kayo naman ang Ako na po, kuya. sige. Wala na lang. Wait lang po. Wala na lang. Wala? Po, kuya, Revelation 2, 3 to 4. I Yeah. know you are enduring patiently and bearing up for my name's sake, and you have not grown weary. But I have this against you, that you have abandoned the love you had at first. Amen. Sinabi ni Lovely dito, ni May dito, nalilito ako, sorry Sinabi ni May dito, okay, wala ako. Ako mismo na wala. 3 to 4. Sabi ni May, you have persevered and you have patience, sabi. You have labored my name's sake, and you have not become weary. Nevertheless, I have this against you. You have first left your first love. Again, let me say it again. Nevertheless, I have things against you because you have abandoned, you have left your first love. Now, ang question ko, sasagutin natin, Marlene. Ano sa tingin mo yung first love na yun? Ano ba sinabing greatest commandment ni Lord sa kanya sinabi nung may nagtanong sa kanya? Ano ang greatest commandment na yun? Sino makakasagot? Interactive tayo, please. Hindi lang tayo passive. Gusto ko may sumagot sa inyo. Ano ang number 1 command, golden rule, golden law ni Lord Jesus, ang number 1? Sino makakasagot? Love your God and love yourself. No. One lang, wag yung number 2. Mahalin mo ang Diyos, higit pa sa sa iyong, malinaw natin ang Diyos. Gaya ng pagmamahal malin natin ang Diyos, ang kaway, gaya ng pagmamahal natin. Hindi, Ate Marlene, binanggit mo yung 2. One lang muna. One lang. Number 2 kagad binanggit mo Lord and thou. Yun. Number 1. Love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and body, and spirit. Actually, wala masama dito sa sinabi ni Loveless Church, ni Jesus. But, I have things against you. You have left your first love. Ate Marlene, they call it first love. Yung number 1 love. Kasi yung number 2 ang na-focus. Kasi na-focus ang number 2. Ang focus ang number 2 is loving your neighbor, loving the ministry, loving the church. We are the church, di ba? What do you mean you have first left your first love? Actually, yun tama si Risa. Nakalimutan natin ang pagkikipagtipan. Kapag nakauwi ka na sa bahay, from the church, you have no time to worship the Lord. Yun. May personal worship kasi na tinatawag. Yes, personal tama. Communion. Yun ang hindi nakikita ng some church kasi. Hindi ba kasi kontento na sila sa church na nagawa nila, pero hindi nila alam. Gusto rin ng Lord na ikaw at siya lang. Parang intimacy yung tawag. Amen. Tama si Tita Risa nyo. Ate Risa. You have left your first love. Kasi Ate Marlene, nabagit niya kagad yun. Kasi connected talaga yun Sinabi naman ni 1 John, anyone who said, I love God, but hate his brother is a liar. And the truth natin, connected lagi yun. Pero nangyari, may number 1 may number 2. Sa number 1, nakalimutan. Masingit lang. Kasi yung halaga ng yung meron kang oras na personal maliban sa church, dun ka humuhugot kasi ng lakas, ng personal. Kapag pumunta ka na sa church, yun yung time na
nilalabas mo na yung hinugot mong pagmamahal, magiging tama yung motibasyon mo sa pagsisilbi sa Panginoon. Kaya pagpunta mo sa church, hindi ka lalamya-lamya, hindi ka yung parang ikaw yung nangangailangan. Kung hindi ikaw ang magkakalat, magsasaboy ng pagmamahal ng Diyos, ikaw yung magiging parang magre-release ng glory ng Lord. Hindi yung pagpunta mo sa church, lupay-pay ka. Kasi kung may personal ka ng relationship sa Lord, araw-araw, nakikipagtipan ka, pagpunta mo sa church, tagumpay ka na. Kaya ready ka makipaglaban. Tama. Kasi hindi ka makakala. Kasi ang purpose ng pag nag-gather kayo, is gagawin nyo yung corporately na kalooban naman ng Diyos, which is yung magpapanalanginan sa isa't isa. Ngayon, hindi nyo ma-accomplish yung tamang attitude sa panalangin, hindi nyo rin makukuha yung tamang power. Kasi sa personal nyo, hindi nyo muna dinevelop yung meron kang relasyon sa Diyos na meron ka talagang time ng intimacy na kung saan sa intimacy, may empower ka kasi lalo mong namamahal ang Diyos, mamahalin mo siya na ang magiging motivasyon mo, kaya ka pupunta sa church, kaya mo ginagawa to dahil mahal mong Diyos. Walang ibang motivasyon kung bakit ka nasa church. Hindi dahil sa may kailangan ka, may prayer request ka. Number one motivasyon mo, nahulba ng Panginoon dahil mahal mong Diyos. Kaya ka sumusunod, kaya ka umaaten, mahal mong Diyos. Nothing more, nothing else. Yun lang. Nga. Matagal kong minimeditate na yung Book of Revelation about, number 1 nga, yung Loveless Church. Actually, di ba, alam niyo na ba mga kapatid, di ba? Pag si Sado nasa kuneta, sabi niya, forget all your programs. Nulit ko lang, ha? Let's be focused to the ministry of the church. Go back to your first love. Natawa ko nung last year conference last April sa IFP, May, kasama ka namin nun yun. Diba, nisigaw ni Sado doon? Tawa. Kasi, sabi ko natumbok ko Kasi mga kapatid, nakita ko lang cycle ng church. Walang masama doon sa loving your ministry. May kulang Kaya may rebuke ang Church of Ephesus. Sabihin, tama, one word, intimacy. We have left our first love. Meron pa, ma? Ang nakakatakot dito, Okay, ma, go ahead. is yung sabi ng Lord, I have this thing against you. Sinabi niya yon. Kaya pag nagkukulang tayo sa bagay na ito, yung intimacy sa Panginoon, merong against sa atin ng Panginoon. Kaya yun ang kailangan nating punuan. Yung pagkukulang natin sa intimacy sa Panginoon. Kasi ang nangyayari, hindi natin maririnig ang Diyos kapag nasa simbahan tayo nang hindi tayo muna, nag-access muna. Parang ganito, in-access muna natin ang Panginoon sa personal. Kaya pagdating mo sa fellowship, kumbaga, mas naiintindihan mo lalo yung turo kung mayroong nagtuturo. Kasi yun yung strategy ko noon, nung naumpisahan ko sa Lord. Dahil babad ako sa word, babad ako sa panalangin, kami ni nanay. Kaya pag umaattend kami ng simbahan, nasusurpresa kami kasi yung sinasabi ng pastor, nauna nang tinuro sa amin, sa bahay pa lang. Kaya dito ako na-develop ng revelation. Dahil, napansin ko, na yung tinuturo ng pastor, or pag napupunta kami sa conference, nagugulat na lang ako, yung sinasabi ni Sado, teka lang, binigay mo na sa amin yun kay nanay binigay mo na sa amin ni nanay So, nabibless na kami, bahay pa lang. Kaya lang, ang dito, take note nyo yan, yung I have this thing against you, medyo malalim-lalim yan. Kasi nire-require na ng Lord na talagang tingnan natin kung saan tayo nagkukulang as a church. Tama. Actually, in body of Christ nga na nagkukulang kasi judgment begins at the house of God. Tandaan natin. Pero hindi pwedeng stick lang tayo sa worship kasi may balance Kung
kung ikaw na empower ni Lord, that's the time na lalabas ka talaga eh. Sabi nga sa Bible eh. Sabi nga sa quote, may nag-quote dito. Anyone who get on his knees before God has the boldness to get outside to face the giants. Diba? Kumbaga, nasa ano ka, nasa soaking area, nasa soaking room ka, nasa worship room ka. Paglabas mo, grabe ang kapangyarihan sa'yo ng Panginoon, grabe ang boldness. Naranasan ko po ito nung ako bago-bagong Kristiyano. Talaga, ang hipo ng banal ni Espiritu sa akin ay parang kuryente talaga. Kinukuryente yung buong katawan ko in the midst of the power. I can feel the tangible presence of God in my intimate worship. Pero, paglabas ko, I just have the raw power. Why do you mean raw power? Bakit? Hindi pa ba sapat yung binigay ng Banal na Espiritu? Hindi. Sapat yun para si Manny Pacquiao. Meron siyang kapangyarihan upang sumuntok ng malakas pero hindi pa siya skillful. Naging magaling siyang boksingero na siya ay na-train under ni Freddie Rose. Tama ba? Na-discover siya, si Manny Pacquiao na-discover na boxer kasi may raw power siya. Raw power. Because you have the powerful punch but you have not yet the skills. Just like me, I can absolutely feel the power of the Holy Spirit sa akin. Talagang kinukuryente pa. It's like an electricity, thunderbolts of fire, or anything you can say. Even my hairs are even like parang humihipo sa ulo ko. At nakita ni nanay ito. Alam niyo naman, di ba? Nakita ni nanay yung power ni Lord dumali sa kamay ko. Parang yelong puti or ice or something. But yet, I'm still raw in my power. It means not having any word of God. It's the sword of the Spirit. I'm not yet equipped by the armor of God during that time, mga kapatid. Kaya nga, ito ngayon, itong tabak na binibigay ko sa inyo ay sandatan natin, mga kapatid. The weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God, pulling down strongholds and powers and principalities of this world. Okay, amen. Tuloy natin. Gising na ba si Nancy? Lahat ba tayo nag-agree? Masyadong tahimik dito. Hindi tayo two-way communication. Sana hindi tayo one-sided. Sana, I hope you also agree with me. Revelations 2:5. Si ano na lang, si Lovely, ikaw na nga lang. Matthew 22:37. Okay, Nancy. Wala si Nancy, si Lovely na lang. Ano yun, kuya? Wala si kapatid mo, no? Tulog yata kapatid mo, no? Nancy? Siguro, kuya. Revelations 2:5, sister. Ikaw na lang. Revelation 2:5. Tatapos na tayo. Tama lang. Revelation 5. But if Remember, mga kapatid. wait. Remember yun. Revelation 2:5. Remember, therefore, from where you have fallen, repent and do the first works, or else I will come to you quickly and remove your lampstand from its place. Unless you repent. Thank you very much, Lovely. There's power in repentance, mga kapatid. Kaya ang ginawa ni Sister Judel kanina, napakatagal na repentance prayer natin. Actually,
Napipili si Lord dun eh. Hindi, no wonder. Even I cannot see what's going on in the spiritual realm. Sabi ni Lord, repent and believe the gospel of Jesus Christ. Repentance is simply giving up, to stop fighting against God, to stop to gaining your own salvation to your own works. To literally give up. Surrender. Surrender. Sabi lagi bukan nibig ni David Hernandez yun. Surrender to the Holy Spirit. Baga, we're justified by the works of God, not our own works, not our own reasoning, di ba? Kaya nga, one of the key of washes away of our sins through repentance. Okay? But also, mga kapatid, sa atin bilang malalim na Kristiyano, repentance is also an action to us. It's a verb, action word to us, mga Christians, fellow Christians. Although we're saved not owned by the works of the law, but through faith in Christ Jesus. So here, Ephesians 2:8. So Revelations 2:6-7 na ako. So, tatapusin ko na. Revelations 2:6-7. But this you have that hate, But this you have that you hate the deeds of the Nicolaitans, which are also hate. Nicolaitans also is a sexual immorality, some sort of parang ng Ephesus to eh. Parang trait ng mga Ephesians. Kasi, remember, the Apostle Paul also explore sa Ephesians. Sa Ephesus. Sa Ephesus pala. Ephesus is a place, Ephesus is the people, sorry. It's in a Greek term, medyo historical na to, hindi na natin kasi hindi naman nakasunod sa Bible. What is Nicolaitans is also a practice of sexual immorality pala to. Sabihin na this religious traits or anything. So, 7, he who has ears to hear, let them hear. But the Spirit says to the churches, tandaan nyo, itong hears and ears to hear, let them hear. Yan ang lagi sinasabi ni Lord sa kanyang gospel, di ba? He who has ears to hear, let them hear. Kumbaga, sabi nga, faith comes from, from hearing. And hearing the word of God. Ang pananampalataya nag-uumpisa sa ating pakikinig, okay? Ang pananampalataya natin nag-uumpisa sa faith comes first from hearing. But comes from hearing at the same time manifest the hearing to our own soul, to our own body in the name of Jesus. Okay, 7. To him who overcome, I will give the eat from the tree of life, which is the midst of the paradise of the God. Baga, we will experience the paradise in heaven, of course. The tree of life, not the tree of knowledge, good and evil. Love, pakimit na. Pakimit ng love. Okay lang, no problem. Kasi kahit kami dito, minsan nag-iingay. Walang problema, sister. You're not alone. Okay, the tree of life, what we can see in the book of in the book of Genesis, of course, it was found in the midst of the paradise, a tree of life. But at the same time, nandun yung book of knowledge of good, the tree of knowledge of good and evil. The tree of knowledge, the forbidden tree or anything. Yun ang medyo dapat nating tandaan na dahil nga si Satan's very cunning, very crafty. Yan yung word na yan, di ba? Crafty, mautak na evil eh. He deceived Eve
to tell Eve that if you eat this fruit, you will be like gods. You will be like, you will see, you will not surely die. Did God told you that? You're surely gonna die? But that's deception. So, tandaan po natin bago tayo lumis ng topic. One word in Loveless Church or the Ephesus means intimacy. Intimacy is the key for the first love. Kasi sabi Ephesus, you have left your first love. I know your works, sabi niya. Your works. Sabi dito sa 2, I know your works and your labor. Tandaan niyo, labor na tukoy dito, yung ministry of the church. Ministry inside the church. You minister, yung catering the people to people. Is also the number golden 2 rule of God, of Jesus. But you have left your first love. Sabi natin man, love your Lord, your God, all your heart, mind, soul, spirit. The key to love your Lord, God, your mind, soul. Kasi paano mo lamang mahalin Diyos, di mo nakikita, is to worship. Worship. Ayun ang nakikita kong kung may kahinaan ng tao, may kahinaan si Lord. Kaya gusto niya yung worship siya. You worship the Lord in the beauty of His holiness. Sabi sa Psalm 29 yata somewhere, I'll worship the Lord in the beauty of His holiness. We soar with your mountain with wings like eagle, run not be, walk not be faint. Those who wait upon the Lord shall renew their strength. Sa gitna ng worship ko, mga kapatid, sinasabi ko dagi, pag nasa worship ka, umpisa, para kang magbibisikleta niyan, di ba? Magbibisikleta ka niyan, Ate Marlene, nakwento ko na sa C5 eh. Magbabike ka niyan. Pag ikaw ay nagbabike, gagamitin mong sarili mong lakas, sarili mong effort. Even, in the spiritual sense, you'll worship with all your might. Alam mo naman, you'll worship with all your soul. Gagamitin mo ang kamay mo, gagamitin mo ang mind mo, mata mo, bibig mo, upang purihin ang Panginoon. Gagamitin mo pala yung effort mo. Of course. As a human. But as time goes by as you worship the Lord, minutes of prayer unto an hour, you'll see the presence of God responding to your longing. Sabi nga sa Psalm, those who wait upon the Lord shall renew their strength. Those who wait upon worshiping the Lord, di ba? Even stillness, even worship, as you goes by, makikita mo yung presence of God. Yung perseverance mo magkakaroon ng result. Magkakaroon ng respond. Mahirap sabihin kasi this is spiritual, mga kapatid. Hindi ko ma-explain kasi it's in my spirit eh. After you have been doing the effort of biking, all your might, all your soul, all your effort, then you will stop. Di ba magbabike ng ganun, yung pedal mo, palaksan sa huminto ka. Makikita mo yung effort ng pag-worship mo, effort ng pag-bisikleta mo, pag-hinto mo, may under ka pa rin, di ba? Nakaganyan, di ba? Gumaganyan, di ba? O, gaganyan ka na nga, umaandar ka pa din, after ng pedal mo. Yun yung respond ng Holy Spirit sa'yo. Di ba? Yun ang respond ni Holy Spirit sa'yo. Sabi sa 1 Thessalonians written, night and day, praying exceedingly to see your face and perfect what's lacking in my faith. Night and day, ulitin ko, night and day, praying exceedingly to see your face and what's lacking in my faith. 1 Thessalonians 3:10. So, that's all mga kapatid. I hope you understand, you get. Masyado lang tahimik dito. Parang, if only I could see your face, I could hear your voice responding. Mas maganda sana, pero nevertheless, I hope you learned something. Thank you so much, lovely. Ate Marlene, Ate Jen, wala si Ate Jen. Okay na tayo. Judel.